Sa video na to, tatalakayin natin yung 7 smart ways to make money from a faceless YouTube channel kahit ayaw mong magpakita ng muka or maging voice behind the camera. What's up guys? Ako si Eric Hunter at dito sa channel na to, tinatanggal namin yung mga palumuti para tulungan kayong mag-build ng smarter na negosyo at samantalahin ang mga online opportunities ng hindi komplikado. Kung naisip mo na magsimula ng YouTube channel pero ayaw mo yung idea na nasa camera ka, ito na yung sign mo para gawin yan. Hindi mo kailangan ng fancy setup, hindi mo kailangan maging next Mr. Beast at siguradong hindi mo kailangan maging mukha ng kahit ano. Pwede kang gumawa ng channel na kumikita ng totoong pera habang completely behind the scenes ka lang. Kaya i-breakdown natin kung paano kumikita yung mga faceless channels ngayon at kung paano mo rin magagawa yan. Number 1, ad revenue. Dito ka magsimula. Pero wag dito mag-stop. Usually dito nagsisimula yung mga creators at may magandang dahilan. Pag naabot mo yung requirements para sumali sa YouTube Partner Program, kailangan may 1,000 subscribers ka at 4,000 hours ng watch time sa last 12 months. Pwede ka nang kumita sa mga ads na nilagay ng YouTube sa videos mo. Para klaro, hindi ito yung kita na magbabago agad ang buhay mo. Pero dahan-dahan itong nagdadagdag, lalo na kapag evergreen yung videos mo. Ibig sabihin, patuloy silang pinapanood kahit matagal na mula nung na-upload. Parang mga top 10 lists, tutorials, or explainer video. Yung mga bagay na laging hinahanap ng tao. Ang maganda sa ad revenue, habang lumalaki yung channel mo, lumalaki rin yung kita. Kaya kung may viral video ka, pwedeng biglang tumaas yung income mo nang hindi mo na kailangan gumawa ng pera. Pero ang importante, ang ad revenue dapat yung base layer mo. Passive siya, pero hindi siya masyadong predictable. Kaya mas okay siya kapag may mga iba ka pang income streams na nakalagay on top niya. Number 2, affiliate marketing. Kumita ka sa pag-recommend ng mga bagay. Isa to sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan para magsimulang kumita kahit bago ka pa mag-qualify sa ads. Ganito siya gumagana. Simple lang. Mag-sign up ka sa program na bibigyan ka ng special link. Pag may nag-click sa link mo at bumili ng product, may cut ka sa sale. Ganun lang kasimple. Halimbawa, gumagawa ka ng video tungkol sa top 5 budget laptops para sa college students. Pwede mong ilagay yung mga affiliate links ng bawat laptop sa description mo. Pag may nanood ng video mo tapos nag-click sa link para bumili ka doon, tapos nag-click sa link para bumili, boom, kumita ka na. Hindi mo kailangan mag-hard sell, basta maging helpful ka lang. Pumili ng topics na natural na gusto malaman ng tao, like tools or products. May ibang creators na gumagamit ng Amazon links. Yung iba naman gamit ang tools tulad ng Impact or ClickBank para makahanap ng mas mataas na bayad na offers. Tip ko sa'yo, isearch mo yung niche mo tapos lagyan ng affiliate program. Malamang makakita ka ng mga solid options. Over time, pwedeng maging steady at tahimik na income stream ang mga affiliate links na to. Kahit konti lang na effort ang kailangan. Para simulan yung affiliate marketing mo, smart move na gumawa ng website. Parang siya yung online headquarters mo para mag-share ng recommendations at palaguin yung fanbase mo. Kung naghahanap ka naman ng web hosting, solid choice si Hostinger. Mabilis siya at hindi ka rin malulugi sa presyo. May link kami sa baba kung gusto mong i-check to. May kasama rin kaming affiliate marketing class link doon para sa mga gustong mas deep na matuto. Pag-click mo ng hosting link, mapupunta ka sa page na to kung saan i-click mo yung claim the deal. Pwede kang pumili sa mga plans nila. Kung ito yung first website mo, sapat na yung premium plan. Pwede kang mag-start sa halaga na to. Per month yan. Kung pipili ka ng 48-month term tapos may 3 months free pa. Pwede kang gumawa ng hanggang 25 websites. May kasama kang free 7-day Horizons trial, 25,000 visits per month, 25GB SSD storage, at marami pang iba. I-click mo lang yung choose plan. Sa next screen, piliin mo yung term na gusto mong i-commit. Kunwari, gusto mo lang i-try for 12 months. Ito lang yung babayaran mo. Pero wait, may dagdag pa yan. I-type mo lang yung code na StartupWise, click apply, at makakatipid ka pa ng mas malaki. Kaya ito na lang yung presyo niya. May buong website ka na for 1 whole year kung saan pwede mong ilagay lahat ng affiliate links mo. Yung link nandun sa description. Gets mo? Number 3, selling digital products. Kumuha ka ng 100% ng profit. Pag may konting traction ka na, isa na to sa mga best na paraan para kumita. At hindi mo kailangang maging expert or designer para magawa to. Pwedeng sobrang simple lang yung digital products. Parang templates, cheat sheets, Notion templates, mini courses, or ebooks. Yung mga bagay na pwedeng i-download ng mga tao at gamitin agad. Halimbawa, may faceless channel ka na tungkol sa productivity. Pwede kang mag-offer ng $9 productivity planner or Notion habit tracker. I-mention mo lang to naturally sa videos mo, tapos ilagay yung link sa bio or sa pinned comment. And just like that, nagbebenta ka na ng sarili mong produkto. May mga platforms tulad ng Gumroad, StandSTO, or Payhip na sobrang dali gamitin para ma-setup to. Hindi mo nga kailangan ng website kung ayaw mo sa hassle. At since sarili mong product to, lahat ng pera na pupunta sa'yo, walang middleman. Number 4, sponsorships. Oo, nagbabayad talaga ang mga brands sa mga faceless creators. Hindi mo kailangan maging beauty influencer or lifestyle vlogger para makakuha ng brand deals. Kung may clear focus yung channel mo at consistent yung views, gugustuhin ng mga brands na makipagtrabaho sa'yo. Kahit hindi mo pinapakita yung mukha mo. Mas importante sa companies kung sino yung nanonood ng content mo kaysa kung nagpapakita ka ba ng face or hindi. Kung engaged yung viewers mo at parang trustworthy yung content mo, okay ka na. Usually, ang mga sponsorships ay mga short segments kung saan pinag-uusapan or ipinapakita mo yung produkto ng brand. Pwede kang mag-reach out sa mga brands directly or maghintay na makita ka nila. Sa kahit anong paraan, siguraduhin madaling makita yung email mo sa channel info. Kahit yung mga smaller channels na
nakakakuha na ng deals ngayon, lalo na sa mga specific na niches katulad ng personal finance, software tutorials, or mga hobbies. Maging totoo ka lang sa audience mo. Huwag mag-push ng junk. Kung bagay yung sponsorship sa content mo at nagbibigay ng totoong value, natural lang yung dating nito. 5. YouTube automation. I-scale mo yung channel mo parang negosyo. Malaki to. Hindi lang trend yung YouTube automation. Ito na yung paraan ng maraming faceless creators para mabilis na mag-grow. Simple lang yung idea. Sa halip na ikaw ang gumawa ng lahat, magbuo ka ng maliit na team or gumamit ng AI tools para i-handle yung iba't ibang bahagi ng channel mo. Kunwari, ikaw ang nagsusulat ng script pero may ibang gumagawa ng voiceover. O kaya gamit ka ng AI para sa voice tapos ibibigay mo yung audio at script sa editor. May iba namang nag-handle ng thumbnails. Goal nito ay malibre ka sa paggawa ng lahat ng tasks. Maganda to sa faceless channels kasi walang personal brand na kailangang i-manage. Pwede ka pang mag-run ng maraming channels ng sabay-sabay. Maraming tao ang gumagamit ng platforms tulad ng Fiverr at Upwork para mag-build ng team. Yung iba, AI route. Gamit ang tools tulad ng 11 Labs para sa voice, CapCut para sa editing, at ChatGPT para sa scripting. Medyo matagal i-setup pero pag umandar na, kaya mong gumawa ng videos ng tuloy-tuloy nang hindi ka nauubos. Kung gusto mong magsimula sa Fiverr, may link kami sa baba ng description para makahanap ka ng mga top talents. Or kung gusto mo naman yung AI route, may link kami dun sa baba para sa 11 Labs kung saan pwede mong gamitin yung AI para sa voiceovers mo. 6. YouTube Shorts plus Funnels. Mabilis na paglago, mabilis na conversions. Sobrang laking boom ng short form content ngayon. Kung hindi mo ginagamit yung YouTube Shorts para palaguin yung channel mo or i-promote yung links mo, sayang yung pera na pwedeng pumasok sa'yo. Ang pinakamaganda sa Shorts, mabilis silang gawin at pinupush ng todo ng algorithm. Hindi mo kailangan ng malaking followers para mag-viral. Kunwari, nasa fitness niche ka. Pwede kang gumawa ng short at sabihin, ito yung $30 blender na gamit ko araw-araw. Tapos may quick demo. Pwede kang makakuha ng libo-libong views agad. Sa description, ilagay mo yung link ng blender na may affiliate code mo. Pwede mo ring ipadala sa tao sa free lead magnet tulad ng checklist or ebook. Pag nakuha nila yan, pwede mo silang i-follow up sa email gamit yung additional content or offers. Pinakamaganda yung shorts kapag nakafocus ka sa isang idea lang. Gutin mo agad sila sa first second, bigyan ng quick value, tapos i-guide mo sila sa isang helpful na lugar tulad ng link or full video mo. Licensing and courses. Mga long-term na usapan para kumita. Medyo kailangan nito ng konting planning, pero malaking balik naman kapag nagawa mo ng tama. Kung gumagawa ka ng educational content, tutorials, or breakdowns, pwede mong i-license yung content mo sa mga blogs, businesses, or course platforms. Or pwede mo ring gawing full-blown course yung content mo at ibenta mo mismo. Kunwari, may channel ka na nagtuturo kung paano magsimula ng side hustles. Pwede mong i-bundle yung best videos mo, mag-record ng konting extra, tapos mag-launch ng $49 na course. Pwede mong i-host to sa Teachable, Gumroad, o kahit sa private Google Drive lang. Hindi kailangang maging fancy. Kung ayaw mo naman ng course route, may mga kumpanya na willing magbayad para gamitin yung videos mo sa websites nila or training portal. Yan ang tinatawag na licensing. Gagawa ka lang ng content na isang beses tapos babayaran ka nila para gamitin yan sa audience nila. Hindi to para sa lahat ng creators. Pero kung gusto mong mag-explain ng mga bagay at nakakatulong yung content mo para masolusyonan yung problema ng tao, magandang paraan to para kumita. At kung gusto mong magsimula sa Teachable, may link kami para sa'yo sa baba sa description kung saan pwede kang mag-start. May starter plan sila na $29 per month na pwede mong subukan gamit yung free trial or yung builder plan na $69 per month. Yung isa sa dalawang planner na yan, sapat na kung nagsisimula ka pa lang. Muli, nandun yung link sa description. Final thoughts. Start ka sa isa, tapos dagdagan mo na lang. Hindi mo kailangan gamitin lahat ng 7 methods agad-agad. Ang pinaka-smart gawin ay pumili ka ng isa or dalawang bagay na talagang bagay sa current na sitwasyon mo. Kung nagsisimula ka pa lang, focus ka muna sa affiliate links at shorts. Dalawa yan, ang mabilis na panalo at pwede ka nang kumita kahit hindi pa monetized yung channel mo. Habang lumalaki, pwede kang mag-add ng digital products, mag-explore ng sponsors, or mag-build ng team para mag-scale. Ang importante, simulan mo lang. Huwag masyadong mag-overthink. Huwag maghintay na perfect ang lahat. Lahat ng channels na kumikita ngayon, nagsimula sila sa zero. Kaya kaya mo rin. Kung gusto mong magsimula gamit yung mga products na pinag-usapan natin today, andun yung mga links sa baba sa description. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo sila. Pero walang dagdag na cost sa'yo. At yung mga commission na to, malaking tulong talaga para masuportahan ang channel at para makapagpatuloy kaming gumawa ng free content tulad nito. Kaya kung gagamitin nyo sila, maraming salamat in advance. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng mga videos na dedicated para tulungan ang mga bago at existing entrepreneurs na magsimula at magtagumpay sa negosyo. Kaya siguraduhin mag-subscribe. Pero aside from that, thank you sa panonood and takits tayo sa next video.